Kabanata 581. Isang hakbang pasulong si Boris at tumayo sa harap ni Galen. Sumabog ang kanyang katawan na may nakakamatay na aura. At ang ng lugar ay bumaba ng husto. Boris, in respect of your status as a mage, I won't go against you if you stay out of this. Huwag mong kalimutan, ay nasa Jade Borough. Paano kung ikaw ang numero 1 mage sa Zaprington? Nakasakay na ang mga tauhan ko. Kanilang paraan. Ayaw ni Sean na makipag-away kay Boris. Sa bagay, sikat na mage ang huli kaya si Sean. Nag-aalalang matatalo siya. Cut the nonsense. Kung maglakas loob kang ipatong ang iyong kamay kay Mr. Zane, masasaktan mo ako. Si Boris ay hindi natakot sa lahat. Hiningi mo noon. Bahagyang ibinato ni Sean ang kanyang whip sword. At isang nakasisilaw na puting liwanag ang sumilay sa silid. Batay sa mga ito, sa paggalaw lamang, maliwanag na si Sean ay isang senior grandmaster. Ang matalim na talim ay tumalsik patungo kay Boris sa hindi maisip na bilis. Ang lahat ay umatras sa mga sulok. Ayaw nilang makialam sa laban na ito dahil ayaw nila saktan ang alinman sa mga Cooper o Galen. Isang walang alam na bata. Malamig na ngumuso si Boris. Ang kanyang manggas na damit ay nakaumbok na parang blower na lumalawak bago niya ito marahang iwinagayway. Pasulong. Ding. Isang malakas na tugtog. Parang metal na bumabangga sa metal. Ang tumunog ng laslas ng letigo ni Sean ang manggas ni Boris. Agad na naging pangit ang ekspresyon ni Sean nang hindi tumagos ang kanyang espada sa damit ng kanyang kalaban. Mr. Cooper, kalimutan mo na ang natitirang balanse na 5 bilyon. Gagawin ko ang geomancy assay sa disk ng 8 trigrams para sa iyo. Kaya hayaan na iyon ang katapusan ng usaping ito. Paano na? Ayaw din ni Boris na makipag-away hanggang kamatayan kay Sean. Pagkatapos ng lahat, kahit na nagawa niyang talunin si Sean, susundan sila ng buong pamilya Cooper. Kung nangyari iyon, baka hindi na sila makaalis. Jade Borough. Imposible iyon. Nagngagat ang ngipin ni Sean habang puno ng galit ang titig niya. Walang paraan na siya ay sumuko sa puntong ito. Napakaraming tao ang nanonood. Kung papayag ako dito, masisira ang reputasyon at impluwensya sa Jade Borough. Paano ako titingin kahit kanino sa mata sa kinabukasan? Huwag mo akong pilitin na patayin ka. Sabi ni Boris na bahagyang nakasimangot. Dalhin mo, sigaw ni Sean habang ang nakakatakot na aura ay sumabog sa kanyang katawan. Ang letigo na espada sa kanyang kamay ay nagsimulang sumayaw muli. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis. Ang barrage ng pag-atake. Nainas kay Galen at Boris. Bumilis ang tibok ng puso ni Galen nang makita iyon. Sa bagay, hindi naman siya martial artist kundi negosyante. Marami na siyang nakitang mga bagay sa buong karera niya. Ngunit bihira na siyang makatagpo ng ganoon. Labanan. Kahit nasa gilid niya si Boris. Natulala siya habang nakatitig sa whip sword na nakapalibot sa kanila. Kung alam kong napakalakas ng mga Cooper, hindi ko sana dinaya ang napakaraming pera mula sa kanila. Pero sino? Sana malaman na ang isang peking disc ng 8 trigrams ay maaaring umabot sa 10 bilyon. Kasalanan ng lalaking iyon ang lahat. Kung hindi para sa kanya, hindi malalaman ni Sean na peke iyon. Galit na sinulyapan ni Galen si Jared, na nakarelax na nakaupo habang umiinom ng kanyang tsaa. Nagkaroon isang nakatutuwang ekspresyon sa mukha ni Jared habang pinapanood niya ang labanan. Hindi man lang natatakot sa eksena. Dahil si Sean ay mukhang hindi siya titigil anumang oras sa lalong madaling panahon. Si Boris ay sumimangot bago nag-unat. Magkabilang kamay niya. Isang halo ang lumitaw sa paligid nila ni Galen, na parang isang higanteng kalasag na nagpoprotekta sa kanila. Ang mga pag-atake ng whip sword ay sumugod patungo sa kanila ngunit lahat sila ay naharang ng kalasag. Nabigo si Sean. Saktan sila sa lahat. Namutla si Sean sa takot nang makita iyon. Parang hindi talaga may kukumpara ang lakas niya kay Boris. Hindi man lang nakagalaw si Boris kay Sean. O kung hindi, ang huli ay maaaring nasugatan sa ngayon. Maya-maya lang ay papalapit na ang magulong yabag. Isang dosenang lalaki ang bumuhos. Lahat ay mabangis.
Sila ni Sean. Mga lalaki. Pagkarating nila sa pinangyarihan ay walang pag-aalinlangan nilang pinalibutan sina Galen at Boris. Gamaan ang pakiramdam ni Sean matapos makitang dumating ang kanyang backup. Kahit na kailangan kong pakilyusan ang lahat ng lalaki sa Cooper's disposal. Hindi ko dapat hayaang umalis si Galen. Hindi ko dapat hayaan na ipahiya niya ang mga Cooper ng ganito. Nang mapansin ang kaguluhan, marami ring nasa labas ang pumasok. Kasama sina Tristan, Walter, at Theodore. Sumunod din sa kanila sina Josephine at Lisbeth. Nag-aalala sila na si Jared ay nakipag-away. Kasama ang mga Cooper. Matapos nilang malaman na hindi kasali si Jared sa laban. Nakahinga ng maluwag si Josephine. Jared, anong nangyayari? Curious na tanong ni Josephine. Napatingin din si Theodore kay Samuel. Mr. Bailey, ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit inatake ni Sean si Mr. Zane? Pagkatapos ng lahat, si Galen ay isang negosyante mula sa Zaprington. Siya ay pumupunta sa Jadeboro bawat taon. At nagkaroon ng magandang reputasyon. Bakit siya nakipag-away sa mga Cooper? Ipinaliwanag ni Samuel kay Theodore ang buong sitwasyon. Nagalit si Theodore matapos malaman na si Galen ay panloloko. Ang Jadeboro ang aking teritoryo. How dare you cheat money here? Mababa ba ang tingin mo sa akin? Galen, how dare you do that thing in Jadeboro? Wala ba sa iyo ang Department of Justice? Nabigo si Theodore na pigilan ang kanyang init ng ulo habang sinisipat niya si Galen. Kahit na nasa loob ng kalasag ni Boris si Galen. Bumibilis pa rin ang tibok ng kanyang puso matapos marinig ang sinabi ni Theodore. Galit na sigaw. Nagdilim ang ekspresyon ni Boris nang makita niya si Theodore na nakadikit ang ilong sa bagay na iyon. General Jackson, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Maibabalik ko ang pera kay Mr. Cooper. Nagsimulang magpanik si Galen. Pagkatapos ng lahat, ang kagawaran ng hustisya ay isang opisyal na organisasyon ng pamahalaan. Kung sila, natakot si Galen na hindi na siya makakabalik sa Zaprington kahit na sa tulong ni Boris. Ayaw ni Theodore na gumawa ng mas malaking gulo ng mga bagay. Nang marinig niya iyon ay balak ni Galen na bumalik. Ang pera, binalingan niya si Sean. Sean, pumayag si Mr. Zane na i-refund ka. Ano sa tingin mo? Iyon ang gusto ni Sean. Kaya naman, naisip niya na dapat niyang iwanan ang bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, maaaring makuha ang mga bagay. Pangit kung ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban kay Boris. Lahat tama. Kung ibabalik mo sa akin ang pera ko, aalisin ko ang bagay na ito. Tumango si Sean at sumang-ayon. Agad na kinuha ni Galen ang kanyang phone at ibinalik ang pera kay Sean. Binawi rin ni Boris ang kanyang kalasag. Nang matapos ang paglilipat ng pera, sumulyap si Galen kay Theodore. General Jackson, pwede na ba tayo? Sige lang. Tumango si Theodore at gumawa ng paraan para sa kanila. Kinawayan ni Sean ang kanyang mga kampon. Natumabi rin lahat. Nagpunta sina Galen at Boris sa pintuan. Habang nilalampasan nila si Jared. Galit na galit silang tumingin sa dalawa. Siya, Mr. Chance, dapat mong bantayan ang iyong balikat. Baka bumalik sila para sayo. Samuel, babala ni Jared nang mapansin ang mga ekspresyon sa mukha ni na Galen at Boris. Ayos lang. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Jared. Ang antique exhibition auction ay naging isang pandaraya. At wala talagang anting-anting. Naramdaman ito ni Jared. Ay isang pag-aaksaya ng kanyang oras dahil wala siyang nakuha mula dito. Nang maghahanda na siyang umalis ay hamarang si Sean sa daanan niya. Sean, anong ginagawa mo? Tanong kaagad ni Theodore nang makita iyon. General Jackson, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang siyang makausap. Nakangiting sagot ni Sean. Kung iniisip mong takutin ako, kalimutan mo na. Hindi ako mahilig makinig ng kalokohan. Si Jared ay tumingin ng masama kay Sean at nagsimulang maglakad palabas. Ikaw, nakatitig sa likod ni Jared. Si Sean ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naikuyom ang kanyang mga kamao. Kung wala sina Samuel at Theodore,
Baka inatake na ni Sean si Jared. Ang dami kong lalaki. Kasama ko ngayon. Hindi ako naniniwalang hindi ko siya matatalo. Maghintay at tingnan. Ikaw ay punk. Theodore will not always be around to protect you. Malakas na banta ni Sean. Hindi na siya pinansin ni Jared nang hindi man lang lumingon. Si Samuel ang napahinto sa kanyang paglalakad at lumingon. Sean, basta ang mga Bailey, sa paligid. Huwag mo na bang isipin na hawakan si Mr. Chance? Path. Makukuha mo ang darating sa iyo pagkatapos mabawi ni Xander ang kanyang kalayaan. Sino ka sa tingin mo? Babayaran ninyo ito mga Bailey. Malamig na dumura ni Sean. Naging malamig ang ekspresyon ni Samuel. Gayunpaman, tumalikod siya at umalis. Tama si Sean. Kung pinakawalan si Xander, baka hindi matalo ng mga Bailey ang mga Cooper. Pagkatapos ng lahat, hindi. Mahuhulaan ng isa kung gaano kalakas si Xander. Buti na lang at nasa tabi pa rin ng mga Bailey si Jared. Kaya naman, hindi gaanong inintindi ni Samuel ang tungkol kay Sean. Pagbabanta. Ang kailangan lang niyang gawin ay pasayahin si Jared. Lumabas sila ng kwarto at pumunta sa main hall. Sa kanilang pagtataka, hindi umalis sina Boris at Galen. Ngunit nakikipag-usap sa isang medyo may edad na lalaki. Hindi maiikot ni Jared ang ulo niya rito. Nalantad lang sila sa kanilang mga kasinungalingan. Halos mawala ang kanilang mga kasinungalingan. Buhay. Gayunpaman. Naglakas loob pa rin silang manatili doon at mag-chat. Akala ko tatakbo na sila para sa buhay nila ngayon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Theodore nang makita ang medyo may edad na lalaki. Walang pag-aalinlangan. Siya, naglakad papunta sa kanila. Secretary Kelly, ano ang nagdala sa iyo dito? Magalang na kumilos si Theodore kay Daniel Kelly. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nabalitaan ng boss ko na nandito ang number 1 mage ng Zaprington. Kaya niyaya niya akong imbitahan si Mr. Yans sa kanyang lugar. Sabi ni Daniel. Bakit niya sila iimbitahan doon? Sinulyapan ni Theodore sina Galen at Boris. General Jackson. Alam mo Mr. Mahigit 1 taon nang nakahiga ang anak ni Kadan. Since Mr. Nandito si Yans. Jade Borough. Mr. Gusto ni Kaden na tingnan siya. Paliwanag ni Daniel. Nakita ko. Hindi inilantad ni Theodore ang panloloko ng mga lalaki sa harap ni Daniel. Ginoo. Yans. Sa ganitong paraan please. Naghihintay na ang sasakyan sa labas. Yumuko si Daniel kay Boris. Sa sandaling iyon, may pagmamalaki sa mukha ni Boris. Alam niyang kung sino man ang nag-imbite sa kanya ay tiyak na isang tao na may mataas na katayuan sa Jade Borough. Pagkatapos ng lahat, maging si Theodore, ang pinuno ng kagawaran ng hustisya. Iginagalang ang kanyang sekretarya. Naglakad palabas si Boris na kumakabog ang dibdib habang sinusundan siya ni Daniel. Nagkataon namang naglakad si Sean. Out sa oras na iyon at nakita ang eksenang iyon. Nagdilim ang kanyang ekspresyon matapos makita ang taong nasa likod ni Boris. Kahit na naibalik niya ang kanyang pera, ang pangyayaring ito ay isang malaking kahihiyan para sa mga Coopers. Siya ay orihinal na nagplano na maghayganti laban kina Galen at Boris bago sila umalis. Jade Borough. Ngunit pagkatapos makita si Daniel sa likod ni Boris, sumuko siya sa ideyang ito. Sino siya? Curious na tanong ni Jared matapos makita si Theodore na napakakumbaba kay Daniel. Mr. Chance. Siya ang sekretarya ni Mr. Jermaine Cadan, ang pinuno ng Senado Porta. Hindi ko alam kung bakit ang taong may ganoong katayuan ay mag-aanyaya sa sinungaling na iyon. Sabi ni Samuel. Matapos malaman ni Samuel na si Boris ay kasabwat ni Galen para dayain ang mga tao ng kanilang pera. Siya ay natalo. Lahat ng paggalang kay Boris. Nakita ko. Tumango si Jared. Hindi nakakagulat na kumilos si Theodore ng mapagpakumbaba. Ang lalaking iyon ay ang sekretarya ng pinuno ng Senador Porta. Sa Jade Borough, tanging ang mga may natitirang mga tagumpay o hindi kapani-pani walang mataas na katayuan ang kwalipikadong sumali Senador Porta. Noon lang, bumalik si Theodore. At nagtatakang nagtanong si Samuel.
General Jackson, ano ang ginagawa ni Mr. Caden? Gusto mo sa sinungaling na yan? Sandaling nalito si Theodore sa mga salita ni Samuel. Hindi niya maintindihan kung sino itong sinungaling na si Samuel. Tinutukoy ay, nang malaman niya kung sino iyon. Sumagot siya, Mr. Bailey, ang sinungaling ay isang angkop na paglalarawan. Sa katunayan, doon, napupunta ang reputasyon ng numero 1 salamangkero sa Zaprington. Sa husay niya, how dare he call himself the number 1 mage? Isa lang siyang clown sa harap ni Mr. Pagkakataon. Ngumisi si Samuel, kahit na parang sinusuyo ni Samuel si Jared. Totoo ang sinabi niya, hindi mahalaga kung gaano kahirap sinubukan ni Boris na magkunwari. Hindi niya kayang linlangan si Jared. Dahil hindi pa nasaksihan ni Theodore ang sandaling ilantad ni Jared ang kasinungalingan ni Boris gamit ang sarili niyang mga mata. Wala siyang masyadong masabi. Gayunpaman, hindi ganap na scam si Boris. Sigurado ako medyo siya pa rin. Ginoo, Caden, ang pinuno ng Senado Porta. Sinadyang niyaya siyang ipagamot ang kanyang anak. Sabi ng mga sabi-sabi. Nakoma ang anak niya. Di ba, narinig ko ang kanyang puso ay kailangang umasa sa ilang kagamitan upang magpatuloy. Pambubugbog at mawawalan siya ng buhay ng walang kagamitan. Tumigil na nga sa pag-function ang utak niya. Paano siya makaka-recover? Naguguluhan si Samuel. Well, I guess wala na silang ibang choice. Hindi nang ahas si Theodore na pagdudahan ang desisyon ng pinuno ng Senador Porta. Mr. Chance, mayroon kang mahusay na medikal na kasanayan. Bakit hindi ka pumunta at subukan ito? Kung maaari mong gamutin ang kanyang anak, it will beneficial for your future here in Jadeboro. Biglang mungkahi ni Walter. Sa katunayan, ito ay isang magandang pagkakataon para kay Jared na bumuo ng kanyang koneksyon sa isang maimpluwensyang pinuno. Walang imposible sa suporta ni Jermaine. At walang maglalakas loob na labanan siya. Hindi. Maging ang mga Cooper. Mr. Chance. Alam mo rin ba ang medical skills? Ang alam lang ni Theodore ay isang cultivator si Jared. Konti lang. Tumango si Jared. Tinitigan ni na Theodore at Samuel si Jared. Puno ng pagtataka at pagkamangha ang kanilang mga tingin. Nailantad ni Jared ang kasinungalingan ni Boris dahil alam niyang mag-e-craft. Lumampas ito sa inaasahan nila na siya. May mga medical skills din pala. Kung ganoon, hayaan mo akong dalhin si Mr. Chance doon. Kung mapapagaling mo si Mr. Ang anak ni Caden, magiging magaling. Pagkakataon para sa iyo. Napuno ng excitement si Theodore. Hindi tinanggihan ni Jared ang ideya. Alam niyang maraming magiging balakid sa landas ng paglilinang. Ito, hindi isang masamang bagay na bumuo ng maraming koneksyon hanggat kaya niya. Lalo na ang isang maimpluwensyang gaya ng pinuno ng Senado Porta. Dahil dito, dinala ni Theodore si Jared sa bahay ng pinuno ng Senado Porta. Dahil tapos na ang seguridad. Doon, ang iba ay hindi sumunod kay Jared. Hindi naman sila makakapasok sa lugar kung tutuusin. Hindi nagtagal. Dinala ni Theodore si Jared sa isang patio. Hindi man ito mukhang maluho. Ito ay matatagpuan sa isang 1/3 magandang lugar. May ilang matataas na gusali sa paligid. At may mga taong patuloy na nagpapatrolya. Inilibot ni Jared ang kanyang paligid at agad na natuklasan kung ano ang espesyal sa looban na ito. Ito ay nakaharap sa direksyong pahilagang kanluran, na magtitipon ng lahat ng enerhiya sa paligid nito at magdidirekta sa kanila. Patungo sa looban, nakatulong iyon upang mapangalagaan ang katawan ng tao. Maliwanag. Ang disenyo ng lugar ay ginabayan ng isang geomancer, na sinubukang itayo ito na parang isang uri ng geomancy assay. Naturally, hindi ito kasing epektibo ng isang aktwal na arcane assay. Sino ka? Kinakabahang tanong ng isang guard nang dumating si Theodore kasama si Jared sa entrance. Nagmamadaling lumapit si Theodore at nagpaliwanag. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Theodore Jackson, ang general ng ang kagawaran ng hustisya. At narito ako upang makilala si Mr.
Kadan. Matapos maingat na sukatin ang lalaki. Sa wakas ay nakabawi ang bantay at sinabing. Kaya si General Jackson. Ay report ko kaagad. Nang bumagsak ang kanyang mga salita. Humakbang siya. Naiwan sina Jared at Theodore na naghihintay sa labas. Samantala, sina Galen at Boris ay nasa sala. At sa tapat nila ay isang lalaki na nasa edad 50. Na, may squash face at matipuno ang pangangatawan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay may marangal at may awtoridad na presensya. Na posibleng nagpapaliwanag kung bakit. Ni Zaprington, si Galen, at ang pinakamahusay na salamangkero, si Boris, ay kumilos ng napakagalang noon. Siya ay walang iba kundi ang pinuno ng Senado Porta, Jermaine Cadan, na lumahok sa maraming digmaan, at nanalo ng maraming parangal. Zane, Mr. Yans, patawarin mo ako sa biglaang pag-imbita ng mga tauhan ko sa iyo. Jermaine, nasabi, masyado kang mabait, Mr. Cadan. Karangalan namin na may bahagi ang iyong mga paghihirap. Masaya si Galen. Nagulat sa pagiging magalang ng lalaki. Katulad nito, sumigaw din si Boris. Isang karangalan namin na magagamit ka namin. Gagawin namin ang aming makakaya para makatulong. Kung may kailangan. Agad na sumili ang ngiti sa mukha ni Jermaine. Since nasabi mo na, hindi na ako magtatagal. Siguro, muna may anak ako. Mahigit 1 taon na siyang nakarete dahil sa pinsala. Ginoo, Yans. Umaasa akong matingnan mo siya para makita kung gagaling siya. Pwede mo ba akong dalhin sa anak mo para masuri ko ang kalagayan niya? Magalang na tanong ni Boris. Siyempre, sumama ka sa akin pagkatapos. Tumango si Jermaine at naghanda para dalhin sina Boris at Galen sa kwarto. Kasabay nito, nagmamadaling pumasok ang isang gwardya at may ibinulong sa tabi ng tenga. Matapos pakinggan ang una, iniutos niya, papasukin sila. Pagkatapos, lumingon siya kay Boris at humihingi ng paumanhin. Mr. Yans, may bisita ako dito. Marahil ikaw. Pwede bang magpahinga muna ang dalawa? Dadalhin kita saglit. Oo naman. Huwag mag-alala, Mr. Cadan. Napatango ng husto si Boris. Ilang sandali pa. Dinala sina Theodore at Jared sa sala. Agad namang humingi ng tawad ang una nang makilala si Jermaine. Paumanhin sa biglaang pagbisita. Sana, namin pinapabili Mr. Cadan. May importante ba, Theodore? Sige sabihin mo sa akin. Mayroon pa akong ibang mga bagay na nasa kamay. Naisip ni Jermaine na binisita siya ni Theodore sa kanyang bahay dahil sa isang kagyat na bagay. Hindi niya tinitigan si Jared sa buong oras, na tila ipinagpapalagay na ang huli ay kay Theodore. Nasasakupan, gayunpaman, hindi napigilan ni Galen at Boris ang pagkunot ng kanilang mga kilay nang magkasabay nang makita sina Theodore at pagdating ni Jared. Ginoo, Cadan, balita ko 1 taon nang nakoma ang anak mo. Kaya, espesyal na dinala ko si Mr. Chance here to treat your son. Matapos sabihin ang dahilan sa likod ng kanyang pagbisita, nilinggan ni Theodore si Jared at nagpatuloy. Mr. Chance, ito ay Ginoo, Cadan. Ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Cadan. Bahagyang tumango si Jared at inabot ang kamay kay Jermaine para pakikipagkamay. Gayunpaman, hindi gumanti ang huli. Sa halip, pinalaki niya si Jared at sumimangot. Ano ang maaaring isang kabataan? Lalaki sa kanyang 20s posibleng gawin. Karapat-dapat na tandaan na si Jermaine ay sumangguni sa mga eksperto mula sa buong mundo tungkol sa kanyang anak. Sakit, sa kasamaang palad, nabigo siyang makahanap ng lunas hanggang sa kasalukuyan. Sa kalaunan, kahit na hindi ito magpapakita ng mabuti sa kanya kung ang publiko ay upang malaman kung paano ang isang mahusay na pinuno. Tulad ng paniniwala niya sa mag-i-craft, handa si Jermaine na ipagsapalaran ang lahat at determinadong humingi ng tulong. Boris upang makahanap ng lunas para sa kanyang anak. Kung hindi niya naubos lahat ng posibleng solusyon, hindi niya magagawa. Resorted sa pag-imbita Boris sa alinman.
Ang kawalan ng tugon mula kay Jermaine ay humantong sa isang awkward na kapaligiran sa kanilang paligid na mabilis na si Jared. Binawi niya ang kamay niya at tumawa ng mahina. Naramdaman ni Theodore ang tensyon at agad na nagpaliwanag. Mr. Caden. Hindi lang mayroon si Mr. Chance. Superior na mga kasanayang medikal ngunit isa ring dalubhasa sa mag-i-craft. Kaya napagdesisyonan kong imbitahan siya. Alam niyang nagdududa si Jermaine sa mga kakayahan ni Jared dahil sa murang edad nito. Sa kabila nito, iyon lang ang masasabi niya dahil kailangan niyang pigilin ang paglalahad ng labis tungkol kay Jared. Pagkakakilanlan bilang isang magsasaka sa harap ni Galen at Boris. General Jackson, baka nasuhulan ka ng batang ito dito para sabihin ang lahat ng ito. Siya ay napakabata. Paano? Kahanga-hanga ba ang kanyang mga medikal na kasanayan at mag-i-craft? Kahit na nagsimula siyang linangin ang kanyang mga kasanayan noong siya ay pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Iyon ay 20 kakaibang taon lamang. Ngunit tingnan mo ako. Nagsimula na akong mag-practice ng mag-i-craft. At medyo marunong din ako sa medisina. Iyan ay umabot ng ilang dekada ng mahirap trabaho at karanasan. At kahit na hindi ako maglalakas loob na magpakilala sa ganoong paraan. Paano ka magkakaroon ng ganyan? Mataas na papuri para sa batang ito. Panunuya ni Boris habang nakangiti ng nakakatakot. Minsan na niyang nakatagpo si Jared gamit ang mag-i-craft sa auction. Noon, dahil nabigo siyang makita ang binata bilang pagbabanta, binigyan nito ang huli ng pambungad na maglagay ng sound transfer array kay Galen. Sa huli ay humantong sa pagkakalantad ng kanilang pamamaraan. Gayunpaman, hindi niya akalain na dahil ang pangyayaring iyon, nang hindi kapani-pani walang mag-i-craft ni Jared. Pagkatapos ng lahat, ang sound transfer array ay isang madaling pamamaraan na magagawa ng sinuman. Master sa loob ng ilang taon ng pagsasanay. Galit na tumingin si Galen kay Theodore habang nagtatanong. General Jackson, hindi lahat ay kayang magbigay. Ginoo, pagtrato ng anak ni Caden ayon sa gusto nila. Sino ang kayang pasanin ang responsibilidad kung may nangyari? Mali. Kakayanin mo ba yan? Sa totoo lang, matagal na siyang may galit kay Jared. Wala rin siyang magandang impresyon kay Theodore. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na maging walang galang kay Theodore dahil ang huli ay ang general ng kagawaran ng hustisya. Hindi bababasa. Iyon ang kaso sa nakaraan. Bilang mga kagalang-galang na panauhin ni Jermaine sa kasalukuyan. Sina Galen at Boris nadama na napilitang makipagkasundo kay Theodore. Kung sa bagay, confident din sila, na hindi siya maglalakas loob na gumanti kahit insultuhan siya ng mga ito. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Theodore. Dahil ako ang nagdala kay Mr. Chance dito, I'll be more than willing. Upang dalhin ang lahat ng posibleng kahihinatnan. Ginoo, si Caden. Sa nakikitang tiwala ni General Jackson. Naniniwala akong hindi na kailangan ang presensya ko. Maaari kang humingi ng medikal na tulong mula sa batang iyon na tinatawag na Jared o isang bagay. Mag-leave muna ako. Habang nagsasalita si Boris, tumayo siya at naghanda na umalis. Ito ang kanyang paraan ng paglalaro ng husto. Sa pamamagitan ng paglalagay ng sinasadyang pagkilos na iyon. Magagawa niyang subukan. Reaksyon ni Jermaine. Ginoo, Yans. Since pinapunta ko na yung lalaki ko para imbitahin ka dito. Ibig sabihin may balak akong magpagamot ka. Aking anak na lalaki. Pakiusap dito ka na lang. Pinigilan ni Jermaine si Boris bago lumingon kay Theodore at nagpatuloy. Theodore, pinahahalagahan ko ang iyong mabait na kilos. Pero meron akong mister. Nandito ka sa akin. And I trust that he'll be. Kayang gamutin ang sakit ng anak ko. Umalis ka muna sa binata. Mag-usap tayo sa ibang pagkakataon kung mayroon ka. Ibang bagay. Malinaw na binigyan ni Jermaine ng utos sina Theodore at Jared na umalis. Na kung ano talaga. Inaasahan ni Boris. Bagamat halos hindi niya maitago ang kanyang pagkamayabang habang sinulyapan sina Theodore at Jared. Si Galen ay may mapang-uyam na ekspresyon ang nakaplaster sa kanyang mukha. Nahuli sa mga sungay ng isang dilema. Same time na hiniling ni Theodore.
Si Mr. Chance ay matapat na may kakayahan. Lalaki. Ginoo. Kadan. Baka kaya mo ay escort ang mga bisita. Medyo naging bawal ang ekspresyon ni Jermaine nang tumanggi si Theodore. Umalis. Sa sandaling tumunog ang utos. May pumasok at sabay na tinungo si Theodore. General Jackson. Sa ganitong paraan. Pakiusap. Siyempre, hindi nang ahas ang general na magbitaw ng isa pang salita dahil naramdaman niyang naiinis si Jermaine. Paglingon kay Jared. Bamantong hininga siya at bamulong. Mr. Chance, we should go. Gayunpaman, kumilos si Jared na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Theodore. Sa halip, tumayo siya na nakaugat sa lupa. Ang noo habang nakatutok ang tingin sa kwarto. Mr. Chance. Natarante si Theodore kay Jared at binigyan ng huli ng isang siko. Noon lamang nakabawi sa ulirat ang binata at bahagyang tumango. Oo naman. Tara na. Nang magsimulang lumabas ang dalawa nang hindi lumilingon. Malakas na sinabi ni Jared. Maghihintay kami ng tama. Labas. Huwag mag-atubiling hanapin ako doon kung magkakaroon ka ng problema. Para kay Jermaine ang mga salitang iyon. Akmang lalabas na ng pinto sina Theodore at Jared ay pinigilan sila ni Jermaine. Tahan na Pangalawa. Ginoo. Kaden. Lumingon si Theodore para tingnan siya. Maaari kayong manatili. Nagbago pala ang isip ni Jermaine dahil sa isang bagay ang ugali ni Jared. Sa kanyang mga mata, si Jared ay isang magnanimous na tao sa kabila ng kanyang murang edad. Hindi lang siya nabigla sa kung paano. Pinagtawanan siya ni Boris at Galen. Ngunit hindi rin siya nagalit ng hilingin na umalis. Ano ang impressed? Si Jermaine ang pinaka kung paano. Sa kabila ng lahat, handa pa ring manatili ang binata at bigyan mo siya ng tulong kung may kailangan. Ginoo. Kadan. Ano ang ibig sabihin nito? Nagsalubong ang kilay ni Boris sa bahagyang pagkunot ng noo ni Jermaine. Pagtuturo. Ginoo. Yans. Kakailanganin ko pa rin ang tulong mo para mapagaling ang anak ko. Tungkol naman sa binatang ito. Ituturing namin ito bilang isang pagkakataon. Para maobserbahan niya ang proseso para malaman niya kung ano ang tunay na master. Paglilinaw ni Jermaine. Ang lalaki ay hindi kailanman nakita ang pangangailangan para sa paglilinaw para sa alinman sa mga desisyon na ginawa sa normal. Mga pangyayari. Kung hindi niya kailangang umasa kay Boris upang gamutin ang kanyang anak. Hindi niya ipapaliwanag ang kanyang anak. Mga aksyon sa puntong iyon. Sa huli, siya si Jermaine Caden at kayang gawin ang gusto at gusto niya. Habang nilinaw ni Jermaine ang kanyang layunin. Walang gaanong masasabi si Boris bilang kapalit. Kung hindi, ito, parang wala siyang respeto sa dating. Simula si Mr. Sinabi ni Caden. Maaari kang manatili upang malaman kung ano ang ibig sabihin ng mahusay na mga kasanayan sa medikal. Boris, puno ng paghamak ang mukha habang nakatingin kay Jared. Ginoo, Yans, pumasok ka na. Itinuro ni Jermaine si Boris patungo sa kwarto. Walang pag-aalinlangan. Sumunod din sa likuran sina Jared at Theodore. Paghakbang pa lang nila sa loob ng silid tulugan. Isang malakas na amoy na panggamot ang umagos sa kanilang mga ilong. Maliban sa malaking assortment ng gamot, mayroon ding ventilator sa operasyon. Nakahiga sa kama ang isang binata na halos nasa early 20s. Nagkaroon siya ng sobrang sakit. Hitsura ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. At ang kanyang katawan ay kasing manipis ng isang stick. Ipinasok sa ang kanyang bibig ay isang tubo na kumukonekta sa ventilator. At malinaw na umaasa siya sa makina. Siya. Ang lalaking iyon sa paglalarawan ay anak ni Jermaine. Si Josiah. Second year college pa lang siya noong. Huminto siya sa pag-aaral dahil sa isang aksidente. Maliban sa mga patong ng makapal na gasa na nakabalot sa mga daliri sa kanang kamay ni Josiah. Wala nang iba pa. Nakikitang mga sugat sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang makapal na damit na iyon ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng pagbabad. Dugo dahil ito ay matingkad na pula. Nang maramdaman ang nakakatakot na tanawing iyon. Namutla kaagad si Jermaine. Sa sumunod na segundo,
Sumigaw siya, Abigail! Abigail! Habang umaalingaw-ngaw sa hangin ang kanyang boses. Isang batang babae ang tumakbo palabas mula sa isang maliit na silid sa tabi ng pinto. Kahit sino ay maaaring sabihin na matagal na siyang hindi nakatulog ng maayos mula sa kanyang pares ng mga mata na namumula at sa kanyang Palladian. Humikab habang tinatahak ang daan. Mr. Cadan. Puno ng takot ang mga mata ng dalaga. At nanginginig ang buong katawan. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakitang basang-basa ng dugo ang pantapal ng sugat sa kamay ni Josiah? Bakit hindi mo binago para sa kanya? Sigaw ni Jermaine. I'm sorry. I'm sorry, Mr. Cadan. Sa sobrang pagod ko ay nakatulog ako nang hindi sinasadya. Hindi ko inaasahan si Mr. Mababad sa dugo ang sugat ni Josiah. Pagkatapos niyang humingi ng tawad, dali-dali siyang kumuha ng bagong piraso ng gauze at ibinabad ito sa antiseptic. Bago pinalitan ang badly saturated dressing sa braso ni Josiah. Isang mabangong amoy ng nabubulok na laman ang tumagos sa hangin nang tanggalin ng batang babae ang saplot sa suot ni Josiah. Mga daliri, napakakulit nitong lahat ay napakunot ang kanilang mga kilay. At si Galen ay napaurong pa dahil hindi niya ito mahawakan. Sa anumang mas mahaba, he only tried his best to suppress that urge tigag nang mapansin niya ang tingin sa mga mata ni Jermaine. Ito ay nakakagulat na, hindi katulad ng iba. Si Jermaine ay kalmado tungkol sa amoy. Na parang mayroon siya, masanay na, samantala, isusuot na sana ng dalaga ang bagong damit nang biglang magkomento si Boris. Hold! Natigilan ng dalaga at napalingon kay Jermaine. Tumango si Jermaine. Simula si 2/3. Mister, sabi nga ni Yance. Tahan na. Nang matanggap ang pahintulot, agad na tumabi ang dalaga para matingnan ng mabuti ni Boris. Kanang kamay ni Josiah. Diretsyong itinaas ng salamangkero ang braso ng binata. Bukod sa mabahong amoy na kumakalat sa buong silid. Ang nakita ko ay kung paano ang lima. Ang mga daliri sa kanang kamay ni Josiah ay naging madilim na ang kulay. Na may dugong umaagos mula sa kanyang mga sugat. Tuloy-tuloy, Ginoo, Cadan, paano nasaktan ang anak mo? Tanong ni Boris. Narinig ko sa kaklase niya na may kinakagat siya sa mga daliri niya. Dahil doon, naging siya, nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Malakas na nontog ang ulo sa lupa. Napunta siya sa ganitong estado. Simula noon, sumangguni ako sa maraming profesional at gumawa ng lahat ng uri ng pagsubok. Ang pinagkasunduan ay si Josiah ay hindi nalalason, at wala rin siyang pinsala sa utak. Gayunpaman, walang makapagsasabi kung bakit hindi siya nakabawi. Consciousness, and worst still, umaasa siya sa ventilator para sa life support. Hayag ni Jermaine. Nakagat. Nagsimulang mamuo ang isang kulubot sa pagitan ng mga kilay ni Boris habang nakatitig sa maitim na mga daliri ni Josiah. Kaya hindi naghihilom ang mga sugat sa kanyang mga daliri. Oo, ito ay nasa ganoong estado. Kailangan niya ang ating patuloy na atensyon upang matulungan siyang magbago sa isang malinis na sugat. Dressing na babad sa antiseptiko. Kung hindi, ito ay mabubulok at magsisimulang amoy pagkalipas ng ilang panahon. Nakita pa namin, mga uod na gumagapang at kumakain sa kanyang nakalantad na laman noon. Hindi napigilan ni Jermaine na idirekta si A. Malungkot na tingin kay Josiah habang nagsasalita. Nakita ko, kung hindi ako nagkakamali, ang iyong anak ay tiyak na nakagat ng makamandag na parasito mula sa Mapleton. At ang dahilan para sa kanyang vegetative state ay walang iba kundi iyon. Inihayag ni Boris, isang makamandag na parasito mula sa Mapleton. Kumunat ang noo ni Jermaine. Kung ganoon, bakit wala? Mga palatandaan ng pagkalason sa mga pagsusulit na ginawa ng mga eksperto para sa kanya. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Boris. Ginoo, Cadan. Kung ang mga pagsusuri sa lab ay maaaring magbunyag ng dahilan ng pagkalason. Kung gayon ay hindi, sa tingin mo kailangan mo akong imbitahin. Hindi ba, sa mundong ito, maraming bagay na, hindi matrace ng mga makina.
Nang marinig ang mga salitang iyon, isang nakakahiyang ngiti lang ang naidulot ni Jermaine sa kanya. Tama siya. Kung ang mga eksperto at ng mga profesional si Josiah, hindi ko na kailangan na imbitahan siya dito. Well, Mr. Yans, dahil nahanap na namin ang dahilan. May gamot ka ba kay Josiah? Sabik na tanong niya. I can only try my best. Kahit na narinig ko na ang Mapleton ay isang antas sa itaas ng iba sa mga tuntunin ng paggamit. Lason, hindi ko pa ito nakatagpo. Gayunpaman, ang Jadeboro ay napakalayo mula sa Mapleton. Paano ang kanilang? Ang parasito dito. Sa katunayan, si Boris ay nabalisa sa isip dahil itinuring niya na ito ay malamang na hindi para sa makamandag na mga parasito ni Mapleton. Upang maglakbay ng napakatagal na paglalakbay sa Jadeboro. Ginoo, Yans, wag na muna nating pakialaman yan. Ang pinakamahalagang bagay na nasa kamay ay ang pagtrato kay Josiah. Kaagad, ang tanging inalagaan ni Jermaine sa puntong iyon ay ang pagpapagaling ni Boris kay Josiah. Hindi siya mapakali kung paano. Ang makamandag na parasito ay dumating dahil ito ay isang aksidente na naganap mahigit 1 taon na ang nakalipas. Lahat tama. Let me try. Sang-ayon ni Boris at inilabas ang isang maliit na lagayan ng tela. Sa loob, may isang hilera ng pilak. Mga karayom na may iba't ibang kapal. At ang pinakamanipis ay malamang na kasing manipis ng isang hibla ng buhok. Nang makitang pinagamot ni Boris si Josiah, mahigpit na hinawakan ni Jermaine ang kanyang mga kamay. Napatingin si Theodore kay Jared at nagtanong, Mr. Chance, tama ba ang diagnosis ni Boris? Medyo hindi ka panipaniwala ang presensya ng mga makamandag na parasito ni Mapleton sa Jadeboro. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mandatoryong protocol para sa mga tao ng Mapleton na ipaalam sa kagawaran ng hustisya sa maaga tungkol sa kanilang pagdating sa Jadeboro. Kung hindi, ang buong bansa ay magugulo kung iyon ay malayang gumagala kasama ang kanilang makamandag na mga parasito. Tama siya, pero mali rin. Sagot ni Jared na may kalahating ngiti. Anong ibig mong sabihin? Natarante si Theodore. Kalahating tama lang siya. Ang lalaki sa kama, nang walang pag-aalinlangan, ay nakagat ng makamandag na parasito. Kaya, na nagpapaliwanag kung bakit hindi lang gumagaling ang kanyang mga sugat kundi lalagnatin pa. Ngunit ang kagat mula sa parasito ay hindi ang dahilan ng kanyang matagal na kawalan ng malay. Paliwanag ni Jared. So, ano ang dahilan? Matanong na tanong ni Theodore. Bago siya makatanggap ng sagot, nakita niya si Boris na lumingon kay Jared. Anong problema? Ay, mong sabihin na mali ako. Kung mayroon ka kung ano ang kinakailangan, halika at subukan ito sa halip na gumawa. Komento sa likod. Tumigil ka sa pagiging mapagpanggap. Binawi ni Boris ang pilak na karayom sa kanyang kamay at tiningnan si Jared ng glacially. Ano ang alam ng isang binatang tulad mo? How dare you doubt, mister? Ang diagnosis ni Youngs. Kung sa tingin mo ikaw ay nakamangha-mangha, sa halip na gawin ang mga sarcastic na pananalita. Bakit hindi mo sumulong upang ipakita kung paano? Marami ka bang eksperto? Tumalsik ang laway ni Galen. Galen, I'm sure may reason si Mr. Chance kung bakit niya sinabi yon. Alam kong may pukana kang mang-scam kay Boris. Mga tao, ikaw ay isang grupo ng mga manloloko. Ngunit tinatawag mo ang iyong sarili na mga master. Binutukan siya ni Theodore, nang marinig ang mga masasakit na pananalita na iyon. Hindi napigilan ni Galen na maging malungkot nang makaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Samantala, si Boris ay hindi naging mas mahusay. Ang salitang, mga manloloko, ay isang mabagsik na suntok sa kanyang mukha. Napagpasyahan niyang makipagtulungan kay Galen dahil sa tingin niya ay walang mangyayaring masama sa scam na iyon. Oras sa paligid. Gayunpaman, sa puntong iyon, natakot siya na ang kanyang reputasyon ay bumagsak mula nang nalantad si Jared. Siya on the spot, sa pag-iisip na iyon. Mas naging masama ang tingin ni Boris kay Jared. Parang gusto niya, maaaring balatan ng buhay ang huli. Dahil tinawag mo kaming mga manloloko.
Naniniwala akong hindi nararapat na ipagpatuloy natin ang pagtrato kay kay Kadan. Anak, kung mayroon kayong lahat, sige at tretuhin mo siya sa lahat ng paraan. Pagkatapos, umikot si Boris sa kanyang mga takong at tumakbo sa isang tabi. Deep inside, optimistic siya na kaya niyang gumaling. Josiah dahil nahanap na niya ang dahilan ng kalagayan ng huli. Gayunpaman, nauna pa rin siya sa gawing seryoso ang usapin para sa isang partikular na motibo para pataasin ang antas ng pagkabalisa ni Jermaine upang makikita ng tao ang halaga sa kanya ni Galen. Dahil hindi sumang-ayon si Jared sa kanyang diagnosis, nagpasya si Boris na samantalahin ang pagkakataon na magkaroon ng subukang gamutin si Josiah, sa pag-aakalang hindi kaya ng nakababatang lalaki na alisin ang lason. Itinuring niya ang paggamot ay walang alinlangan na mabibigo. Kapag nangyari iyon, maaari niyang udyukan si Jermaine na harapin si Jared. Nabalot ng pagkabalisa si Jermaine nang makita niyang hindi na ipinagpatuloy ni Boris ang kanyang paggamot. Ginoo, Yans, ayaw mo. Dapat isipin kung ano ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay ang tiwala ko sayo. Mangyaring iligtas si Josiah. Mr. Yans. Hindi nagdalawang isip ang lalaki na magpakumbaba alang-alang sa kanyang anak. Ginoo, Kadan, hindi naman sa ayaw kung ituloy ang treatment. May nagtatanong sa kakayahan ko. Ngayon, at tinawag pa kaming mga manloloko ni General Jackson. Paano mo inaasahan na magpapatuloy ako? Hindi ba ibig sabihin nun ako ay hindi maipaliwanag ang aking sarili kung may nangyaring mali sa panahon ng paggamot? Si Jared din daw. Para masabi ang dahilan ng kalagayan ni G. Josiah, hayaan mo siyang gamutin si G. Josiah, pahayag ni Boris sa isang hindi nagmamadaling tono. Si Boris ay kumilos ng ganoon dahil lamang sa alam niyang si Jermaine ay nasa kanyang awa. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi madali, fit upang alisin ang lason ng makamandag na parasito sa katawan ni Josiah. Kahit na si Jermaine ay maaaring kumuha ng iba, ng mga salamangkero, hindi iyon nangangahulugan na maaari nilang gamutin ang kanyang anak. Ginoo, Yans. Tapos si Jared. Ginoo, si Kadan. Si Mr. Chance ay walang alinlangan na isang mahuhusay na henyo. I'm confident na kaya niyang gamutin si Mr. Josiah. Hindi na kailangan ng dalawang manloloko na iyan. Putol ni Theodore nang hindi na hinintay si Jermaine. Kumpletuhin ang kanyang pangungusap. Tumahimik ka. Manahimik ka ngayon din. Nagliliyab sa galit ang mga mata ni Jermaine habang nakatitig kay Theodore. Lumabas na kayong dalawa. Layunin niyang hayaan si Jared na manood ng isang master na tulad ni Boris na tretuhin ang mga pasyente tulad ng iniisip niya. Bihirang dumaan. Umaasa siyang mapapawi nito ang pagmamayabang ng una. At sakupin ng binata ang pagkakataong mapalawak ang kanyang kaalaman. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Jared ay magiging puno ng kanyang sarili at hahanapin pa niya ang kasalanan ni Boris. Diagnosis. Kahit sinong may init ng ulo ay maiinis nito. Ginoo, Kadan, nang maramdamang muling nagngangalit si Jermaine. Agad na nabalisa si Theodore. Tama na yan. Walang kwenta ang magsabi ng iba. Pwede na kayong dalawa umalis. Huwag mong gambalain si Mr. Yans. Ikinaway ni Jermaine ang kanyang kamay bilang pagpapaalis habang nagbibigay ng utos na may malamig na mukha. Kung bihasa man si Jared sa medisina ay hindi mahalaga. Kay Jermaine, ang binata sa kanyang maaga 20s ay hindi kailanman maihahambing sa Boris. Maging ito kakayahan o karanasan. Mahalaga. Ang pamagat ng pinakamahusay na salamangkero sa Zaprington ay hindi lamang para sa mga layunin ng entertainment. Mayroon si Boris, upang magkaroon ng mga kakayahan upang maging karapat-dapat sa titulong iyon. Sa tagpong iyon, napangiti si Galen, sa paligid ni Jermaine. Hindi niya kailangang matakot kay Theodore. Sa isang panunuya, binomba niya si Theodore ng mga tanong. General Jackson, paano magugustuhan ng isang may sapat na gulang? Niloloko ka ng brat. Dapat mong tandaan na ginagamot namin si Mr. Anak ni Kaden dito. Kaya mo ba?
upang pasanin ang kahihinatnan kung may nangyaring hindi maganda kay G. Josiah, mukhang naranasan mo na. Sadyang inayos ni Jared na ma-misdiagnose si Mr. Josiah para mapunta ang buhay ng kawawang binata. Panganib. Ano ang iyong lihim na motibo? Natarante sa biglaang akusasyon ni Galen. Sumigaw si Theodore. Galen Zane. Ano ang pinagsasabi mo? Bakit ko sinasadyang ilagay sa panganib ang buhay ni G. Josiah? Don't you dare slander me. Ginagawa ni Mr. Chance. May kakayahang gamutin si Mr. Anak ni Kadan. Niloloko mo lang kami. Paano kami magtitiwala sa iyo kung hindi namin nasaksihan ang kanyang tinatawag na kakayahan? Kung he's as capable as you've claimed, get him to explain to us what happened to Mr. Anak ni Kadan. Hindi. Itinuro niya na si Mr. Nasa kalahati lang ang tama ni Yance tungkol dito. Panunuya ni Galen. Nag-a-apply siya ng reverse psychology. Umaasa na ipapakita ni Jared ang kanyang tunay na kulay. Bukod dito, ginawa niya, hindi naniniwala na ang huli ay mas mahusay kaysa kay Boris. Paf! Kahit si Mr. Hindi matukoy ni Yance ang dahilan. Pabayaan mo na siya, Mr. Chance. Tumingin si Theodore kay Jared ng may pag-asa. Nanais niyang kumbansihin ang lahat tungkol sa kanyang mga kasanayan, lalo na si Jermaine. Samantala, lumingon din si Jermaine kay Jared dahil curious ito sa diagnosis ng huli. Katulad nito, idiniin ni Boris ang kanyang tingin sa huli, na nagpaplanong sukatin ang kakayahan ni Jared sa pamamagitan ng pangyayaring iyon. Nang maramdaman na ang lahat ay nakatuon ang tingin sa kanya, umupo si Jared sa isang upuan sa tabi niya at nagpaliwanag. Mr. Kadan. Ang iyong anak ay walang alinlangan na nakagat ng makamandag na parasito. Kung hindi natin ititigil ang pagdurugo at lagyan ng antiseptic ang kanyang sugat sa oras, nahuhulaan ko na hindi magtatagal at ang kanyang kamay ay kailangang putulin. Huminto siya at idinagdag, Mr. Kadan, kailangan kong ituro ang isa pang bagay. Ang iyong anak ay kasalukuyang nasa vegetative state dahil sa kanyang mental impairment. Wala itong gaanong kinalaman sa lason mula sa makamandag na parasito. May kapansanan sa pag-iisip. Napatulala si Jermaine. Mr. Chance. Ano ang ibig mong sabihin sa mental impairment? Curious na tanong ni Theodore. Sa mas madaling salita, ang kapansanan sa pag-iisip ay maaaring ipaliwanag bilang isang kondisyon kung saan ang kaluluwa ng tao ay humiwalay mula sa kanilang katawan pagkatapos na matakot sa kanilang mga talino. Kaya naman matagal na siyang walang malay. Time. Paliwanag pa ni Jared. Natarante sina Theodore, Jermaine, at Galen. Hindi sila salamangkero o magsasaka. Kaya sila ay walang kaalam-alam tungkol sa gayong kababalaghan. Nang sa wakas ay nakabawi na si Galen sa kanyang katinoan pagkaraan ng ilang sandali. Siya ay natawa at nanunuya. Jared Chance. Ay, bet dapat walang kwentang kausap. Hindi mo ba alam na si Mr. Si Yance ay itinuturing na pinakamahusay na mage. Zap Ring 10. Kung ang kaluluwa ni Ginoong Josiah ay humiwalay sa kanyang katawan dahil sa isang takot, hindi mo ba naisip na magkakaroon siya? Na-detect ito kanina. Stop bluffing. Hindi mo kami madedaya sa mga ganyang kasinungalingan. Gayun din. Hindi rin naniwala si Jermaine kay Jared. Dahil ang diagnosis ng huli ay masyadong casual. Sabay, sa oras na iyon, labis siyang nagalit sa kung paano direktang sinabi ni Jared na ang kanyang anak ay nakoma dahil sa isang masamang takot, dahil hindi niya ma-detect. Ang makomment ko lang na good for nothing siya. How dare he claim himself bilang pinakamahusay na salamangkero sa Zapringpian. Kumbaga, wala siyang hiya. Sagot naman ni Jared. Panunuya na may kasamang ngisi. Jared, tumigil ka nga sa pagtakbo ng bibig mo. Dahil alam mo ang dahilan ng kalagayan ni Mr. Josiah. Bakit hindi mo gamutin siya ngayon? Kung nagawa mong pagalingin siya. Ako, si Boris Yance, ay luluhod sa iyong paanan at magmamakaawa para sa iyo. Pagpapatawad. Ngunit kung hindi mo ito gagawin,
Hahabulin kita at uupa ako ng taong magtapon sa iyo sa ilog. Putol ni Boris, na may suot na hitsura ng matinding kalungkutan. Nang marinig iyon, tumalon si Jermaine at nanginginig na sumigaw. No way! Hindi test subject ang anak ko. Huwag kang maglakas loob na tumaya sa kanya. Lumingon siya para tingnan si Theodore sa susunod na sandali at itinuro. Theodore, ilabas mo itong Jared Chance. Sabay. Ito ay isang utos.